Isang maliwalas na umaga, bumaba mula sa kanyang itim na sports car si Ethan Vasquez, ang batang CEO ng Vasquez Enterprises. Hindi inaasahan ng kanyang mga empleyado ang kanyang biglaang pagdating. Isang sorpresa, tulad ng karaniwan niyang estilo. Habang naglalakad si Ethan patungo sa opisina, narinig niya ang mahihinang bulungan mula sa grupo ng mga empleyado sa pantry. Tumigil siya, nakatagong nakikinig. Hay nako, si Kani talaga, ang dami ng pagkakamali, wala pa ring asenso. Ani ng isang babae sabay tawa. Oo nga, hindi ko nga alam bakit andito pa yan eh. Kung ako ang boss, matagal na siyang tanggal. Napakawalang kwenta. Dagdag pa ng isa. Nanlalamig ang tingin ni Ethan. Ang bawat salita ay parang sibat na tumama sa kanyang puso. Alam niyang si Kani Mendoza ang tinutukoy nila. Ang babaeng simpleng-simple, ngunit tanging siya lamang nakakaalam kung gaano itong kaganda. Kasing ganda ng kanyang puso. Lumapit siya sa kanyang secretary, si Liza, na tila nagulat sa biglang pagdating niya. Sir Ethan, hindi ko po alam na paparating kayo. Liza, mariing sabi ni Ethan. Si Kani bang pinag-uusapan nila? Sandaling natigilan si Liza, ngunit tumango. Yes, sir. Tumigil si Ethan saglit na nag-isip. Maya-maya ang kanyang malamig ngunit matatag na boses ang umalingaw-ngaw sa opisina. Prepare a 7 billion peso diamond ring. I will marry Kani. Right now. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Si Ethan Vasquez ay isang pangalang kilalang kilala sa mundo ng negosyo. Hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa buong Southeast Asia. Sa edad na 32, siya ang CEO ng Vasquez Enterprises, isang multi-million peso corporation na sumasaklaw sa real estate, retail at manufacturing industries. Ang kwento niya hindi tipikal na success story. Ito ay kwento ng determinasyon, talento at hindi matatawarang kasipagan. Mula sa pagiging isang simpleng office assistant, umakyat si Ethan sa corporate ladder ng may dignidad at galing na bihira sa mga nasa posisyon niya. Hindi lang siya basta-basta pumalit bilang CEO dahil lang sa koneksyon. Pinatunayan niya sa bawat takbang na karapat-dapat siya. Sa tuwing binabanggit ang pangalan niya sa mga boardroom, otomatikong may kasamang paghanga, respeto at minsan inggit. Nagsimula si Ethan bilang office assistant sa pinakamababang posisyon. Bata pa lamang siya noon, sariwa mula sa kolehiyo, mahiyain at tahimik. Ngunit kitang-kita sa mga mata niya ang determinasyon. Habang ang iba ay nagre-relax tuwing break time, siya ay nagbabasa ng financial reports at business journals. Naging paborito siya ng dating CEO na si Don Eddie De Leon, ang tagapagtatag ng kumpanya. Napansin ni Don Eddie ang likas na talento ni Ethan. Hindi lamang sa pagsunod sa utos kundi sa inisiatiba at pag-iisip ng solusyon bago pa man lumitaw ang problema. Kaya na magdesisyon si Don Eddie na magretiro at ang sariling anak niya ay walang interes sa negosyo, si Ethan ang napiling tagapagmana. Sigurado ka bang kaya mo to, iho? Tanong ni Don Eddie kay Ethan noong gabing inanunsyo ang kanyang pagpili. Kung nabuo po niyo ang kumpanyang to, mula sa wala, ipapangako kong aalagaan ko ito parang sariling pamilya ko. Tugon ni Ethan na puno ng determinasyon. Sa kasamaang palad, ang pagkaretiro ni Don Eddie ay binawian din ito ng buhay hindi kalaunan. Kaya naman nagpursige si Ethan na ipagpatuloy ang naiwang legasiya nito at ipagbuni ang patuloy na pagmamayagpag ng kaniyang negosyo. Ngayon bilang CEO, si Ethan ay kilala na sa mabilis at matalinong paggawa ng desisyon, lalo na sa mga kritikal na sitwasyon. Sa isang high-stakes meeting kasama ang mga investors, ipinakita niya kung paano niya ni-rescue ang isang naluluging proyekto. Ito ang plano, saad niya habang tumayo sa harap ng isang malaking screen na nagpapakita ng financial projections. Habang nagsasabi siya ng detalye tungkol sa market trends, cost,
saving measures at posibleng revenue streams, hindi makapaniwala ang mga investor sa husay ng kanyang pag-aanalisa. Sa loob ng 30 minuto, kumbinsido na sila na hindi lang sila makakabawi, kundi higit pa sa kanilang inaasahan ang kikitain nila. Isa pang halimbawa ng kanyang kahusayan ay ang kanyang pakikitungo sa mga empleyado. Sa kabila ng pagiging abala, personal niyang kinakausap ang mga team leaders upang tiyakin na masaya at produktibo ang kanilang mga tauhan. Sa tuwing may team na may problema, si Ethan ang unang nagbibigay ng solusyon at motibasyon. Ngunit sa likod ng tagumpay, tahimik ang personal na buhay ni Ethan. Wala siyang oras para sa pag-ibig. Bagamat maraming babae nagpapakita ng interes, mga businesswomen, models at kahit mga anak ng ibang mayayamang negosyante, wala sa kanilang nakakakuha ng atensyon ni Ethan. Sa isang charity gala na ginanap sa isang 5-star hotel, maraming mga babae ang nagkakagulo sa presensya ni Ethan. Nasa sulok siya, tahimik na umiinom ng champagne. Habang abala naman ang lahat sa pagsubok na makausap siya. Si Ethan Vasquez sobrang gwapo talaga. Bulong ng isang babae sa kaibigan niya. At hindi lang gwapo, ang yaman pa. Sagot ng isa pa. Ngunit sa kabila ng lahat ng atensyon, hindi makikita kay Ethan ang interes. Para bang hindi niya napapansin ang mga mapanuksong ngiti at palihim na tingin. Ang totoo, abala ang isip niya sa mas malalaking bagay. Tulad ng kung paano mapapalago pa ang lalo ang kumpanya. Para kay Ethan, ang tagumpay hindi sinusukat sa dami ng kayamanan, kundi sa epekto ng ginagawa niya sa buhay ng ibang tao. Sa tuwing nakakakita siya ng masaya at maayos sa pamumuhay ng mga empleyado niya, nararamdaman niyang sulit ang lahat ng sakripisyo. Isang araw, habang naglalakad siya sa production floor ng isa sa kanilang factories, tinanong siya ng isang empleyado. Sir, bakit po sobrang hands-on ninyo? Pwede namang utusan niyo na lang kami. Simple lang, sagot ni Ethan. Gusto kong malaman ninyo na hindi lang kayo empleyado. Kayo ang buhay ng kumpanyang ito. At dahil dito, lalong tumaas ang respeto ng lahat kay Ethan. Hindi lang siya isang boss. Isa siyang leader na handang makisama at makinig. Gayunpaman, kahit pamukhang perpekto ang buhay ni Ethan, alam niyang may kulang. Minsan, habang nag-iisa siya sa kanyang opisina, tinitingnan ng tanawin ng syudad mula sa floor to ceiling na bintana, naisip niya. Ito na ba talaga ang lahat? Bakit parang may hinahanap pa rin ako? Sa mga ganitong pagkakataon, bumalik sa alaala niya ang kanyang simpleng buhay noong kabataan niya. Kung kailan mas marami siyang oras para sa sarili at para sa mga simpleng kasiyahan. Ngunit ngayon, tila kinain na ng trabaho ang buong pagkatao niya. Hindi niya alam na sa kabila ng kasaganahan, may paparating na bagyo sa buhay niya. Isang pagbabago na magpapakilala sa kanya sa tunay na kahulugan ng pag-ibig at kasiyahan. Isang tahimik na umaga sa Maynila habang ang lungsod ay unti-unting nabubuhay mula sa pagising ng mga tao at ingay ng mga sasakyan. Nasa loob ng kotse si Ethan. Katulad ng nakasanayan, kausap niya sa telepono ang kanyang ever-reliable na secretary na si Liza. Sir, ito po ang schedule natin today. May meeting po kayo sa boardroom ng 10 a.m. para sa quarterly report. After lunch, may investor meeting po kayo sa cafe. Na-confirm na po ni Mr. Chan ang attendance niya. Mabilis na sabi ni Liza sa kabilang linya. Good, ano pa? Tanong ni Ethan habang ang mga mata niya ay nasa tablet na hawak niya. Nagbabasa ng email. Sir, pinadala ko na rin po sa email ninyo ang details ng site inspection next week for your approval po. And sir, reminder lang po, may gala dinner din kayo this Friday. Noted, Liza. Send me a list of attendees for the dinner. Utos ni Ethan bago sinandal ang ulo sa upuan ng kotse. Habang nasa gitna sila ng traffic, biglang napreno ang kotse. Bahagya siya natigilan at natapik ang hawak na tablet. Napatingin siya sa harap. Sa kalsada, isang babae ang nakatayo. Halatang nataranta at napamewang habang nakatitig sa kotse nila. May hawak itong files na nagkalat sa daan matapos itong mabitawan. Hey, dahan-dahan naman kayo! Sigaw ng babae habang pinupulot ang mga papel na nagkalat. Nagtaas ang kilay ni Ethan at bumuntong hininga.
Ano ba naman yan? Bulong niya sa sarili. Ricardo, puntahan mo na, malili tayo. Sumunod naman agad ang driver at bumaba para tulungan ang babae. Sa labas, si Ricardo ay nagmamadaling tinulungan ng babae sa pagpulot ng mga papel. Miss, pasensya na po, traffic kasi, kaya biglang stop. Paghingi ng puumani ng driver habang iniaabot ang mga papeles. Ayos lang, sagot ng babae. Pasensya na rin, ang dami ko pang dala. Pagkatapos pulutin ang huling papel, tumayo ang babae at lumiti kay Ricardo. Salamat po. Habang bumalik si Ricardo sa sasakyan, saglit na napatingin si Ethan sa bintana. Sa sandaling yun, nakita niya ang mukha ng babae. Ang makintab na buhok na mahangin ngunit maayos pa rin at ang kanyang mapupungay na mga mata. Sa loob-loob ni Ethan, may kakaibang damdaming bumabalot sa kanya. Sino siya? Tanong niya sa sarili habang pinagmamasdan ng babae ang papalayo. Bitbit ang kanyang mga papel. Hindi iyon tumagal ng mahaba dahil tumuloy ang kotse, ngunit hindi na nawala sa isipan ni Ethan ang babae. Sa buong biyahe, naroon pa rin sa utak niya ang larawan ng babae, ang kanyang maganda at maamong mukha. Pagdating ni Ethan sa opisina, mabilis na nagpatuloy ito sa trabaho. Katulad ng nakasanayan, abala siya sa mga meeting, mga tawag at mga desisyon na kailangang gawin para sa kumpanya. Kahit anong gawin niya, iniisip niya ang business strategies at future plans ng kumpanya. Ngunit sa likod ng lahat ng yon, may kakaibang bagay na nagpapagulo sa isipan niya. Ang babae sa kalsada. Kahit anong pilit niya, hindi niya maalis sa isip niya ang mukha nito. Focus, Ethan. Paalala niya sa sarili habang nakaupo sa harap ng kanyang laptop. Subalit paulit-ulit na bumabalik ang imahe ng babae sa kanyang isipan. Parang pelikula na tumatakbo sa kanyang utak. Sir, okay lang po kayo? Tanong ni Liza nang pumasok ito sa kanyang opisina para magdala ng coffee. Nag-angat ng tingin si Ethan at sumagot ng maikling. Oo naman. Pagsapit ng hapon, tumayo si Ethan mula sa kanyang mesa para pumunta sa isang appointment kasamang investor sa isang coffee shop. Habang naglalakad siya palabas ng opisina, nagmamadali siyang pumindot ng elevator. Ilang saglit lamang, bumukas ang pinto ng elevator at pumasok siya. Habang nagsasara na ito, biglang may humabol na isang babae. Tumatakbo habang hawak ang bag nito. Sandali lang po! Sigaw ng babae habang hinahabol ang elevator. Mabuti na lang at bumukas muli ang pinto, kaya nakapasok siya. Sa pagpasok niya, saglit na natigilan si Ethan. Ito ang babaeng muntik nang mabunggo ng kanyang kotse kaninang umaga. Hindi niya maalis ang tingin sa babae habang nakatayo ito. Halatang hindi pa sanay sa paligid. Napansin niyang iba ang suot nitong ID lace, kulay pula, na karaniwang ginagamit ng mga bagong empleyado na wala pang opisyal na ID. Nakita niya rin ang pangalan nito sa temporary ID na nakasabit sa leeg. Connie Mendoza. Tahimik ang buong elevator at si Connie ay abala sa pag-aayos ng kanyang bag. Wala siyang kamalay-malay na ang katabi niya ay ang CEO ng kumpanya kung saan siya nagtatrabaho. Sa bawat segundo, lalong napapansin ni Ethan ang pagiging natural at simple ang ganda ni Connie. Walang make-up, pero lutang ang kagandahan. Sa bawat kilos niya, may kaswal at magaan na enerhiya na tila nagdadala ng kakaibang liwanag sa paligid. Pagdating sa ikapitong palapag, tumunog ang elevator. Hudyat na kailangan ng bumaba ni Connie. At bago tuluyang lumabas, ngumiti siya at bumate. Good afternoon po. Hindi niya alam na ang binati niya ay ang CEO pala ng kumpanya. Nagulat si Ethan, pero hindi na siya nakapagsalita. Napatitig na lang siya sa papalabas sa si Connie. Ang ngiti nito na tila nagsasabing wala itong ideya kung sino ang katabi niya. Pagkasara ng pinto ng elevator, napangiti si Ethan. Hindi niya maipaliwanag. Pero may kung anong init sa dibdib niya na dulot ng simpleng pagbating iyon. Sa buong hapon habang kausap niya ang mga investor, si Connie pa rin ang iniisip ni Ethan. Hindi niya maalis sa utak nito ang mukha nito. Ang simpleng paraan ng pagbati nito at ang presensya nito na tila napakagaan. Sir Ethan, what do you think? Tanong ng isa pa sa mga investors. Bahagya namang natigilan si Ethan. Sorry, can you repeat that? Sagot niya at pilit na binabalik ang atensyon sa usapan. Pagkatapos ng meeting, bumalik siya sa opisina at sumandal sa kanyang upuan.
Sa kabila ng dami ng trabaho, ang imahe ni Kani ay tila nakaukit na sa kanyang isipan. Hindi niya alam kung bakit gano'n na lamang ang epekto ng babae sa kanya. Sa dami ng mga babaeng humahanga at nagpapakita ng interes sa kanya. Bakit tila isang simpleng empleyado ang nagkaroon ng ganitong kalakas na epekto? Nagpasya siyang huwag na muna itong isipin pa ng sobra. Pero sa kabila ng kanyang pagpapanggap na abala, alam niyang hindi iyon basta mawawala. Sa gabing yon, habang nakaupo siya sa kanyang balcony na may tanawin ng lungsod, nagtanong siya sa sarili. Bakit parang may kakaiba kay Kani? At sa gabing yon, napagtanto ni Ethan na ito pa lamang ang simula ng mas malaking pagbabago sa kanyang buhay. Si Kani Mendoza ay isang bagong HR assistant na nagsimula pa lamang sa Vasquez Enterprises. Bagamat excited sa oportunidad, hindi madali ang kanyang simula. Sa kabila ng pagiging masiyahin at kikay, hindi maikakaila na marami na ngang mas matatagal na empleyado ang hindi maganda ang tingin sa kanya. Masyado siyang pabebe. Narinig yung bulong ng ilan tuwing dumadaan siya sa pantry. Feeling close ka agad? Kapapasok lang naman. Dagdag pa ng isa. Bagamat naririnig niya ang mga ito, pinipili na lang ni Kani na huwag mag-react. Alam niyang walang maidudulot ang pagsagot, lalo na at kailangan niya ang trabaho. Breadwinner siya ng kanyang pamilya at malaking tulong ang trabaho niyang ito para sa mga gastusin sa bahay. Dahil nag-aaral pa ang dalawa niyang nakababatang kapatid, gawin ko na lang na maayos ang trabaho ko. Bulong niya sa sarili tuwing nasasaktan sa mga komento ng iba. Kahit pa madalas siyang maliitin, patuloy siyang nagsusumikap. Kapag pakiramdam ni Kani ay hindi niya kaya ang pressure, may isa siyang lugar na pinupuntahan. Ang fire exit sa 15th floor. May maliit na espasyo roon kung saan dumadaloy ang hangin mula sa labas. Tahimik at walang tao. Kaya perfect na lugar para sa kanya upang mag-isip o magpahinga. Isang hapon pagkatapos niya makatanggap ng masakit na komento mula sa isang matandang HR staff, nagdesisyon siyang pumunta roon. Nangingilid na ang kanyang mga luha, ngunit ayaw niyang ipakita ang kanyang nararamdaman. Pagdating niya sa fire exit, hindi niya inaasahan na may ibang tao roon. Nakatalikod ang isang lalaki at nakasandal sa railing at nagsisindi ng yosi. Hindi pa niya kita ang mukha nito, ngunit sa tindig pa lang, halata niyang kagalang-galang ito. Humakbang si Kani papasok, ngunit natigil lang maamoy ang usok ng sigarilyo. Bigla siyang napahawak sa dibdib at naubo ng malakas. Napalingon ang lalaki at agad na pinatay ang sigarilyo nang makita siya. Laking gulat ni Ethan na makilala si Kani, ang babaeng muntik ng mabunggo ng kotse niya ilang araw lang nakalipas. Sorry, mabilis na sabi ni Ethan habang nilubog ang yose sa ashtray. Hindi ko alam na may tao rito. Ngumiti si Kani kahit medyo hirap pa siyang huminga. Ay, pasensya na po. Magpapahangin lang po sana pero aalis na po ako. No, it's okay. Sagot ni Ethan. Pinipilit na gawing kalmado ang boses niya kahit nagulat din siya. You can get some air. Nagpasalamat si Kani at umupo sa kilid. Habang nagpapahangin siya, napansin niya namang nananatiling tahimik ang lalaki. Kahit hindi niya kilala, hindi niya maiwasang mapansin ang presensya nito. May kakaibang aura na hindi niya maipaliwanag. Upang mabasag ang katahimikan, nagtanong si Kani. Manager ka po rito? Saglit na natawa si Ethan bago sumagot. No? Nagtaka si Kani. Ah, ganun po ba? Ako po kasi HR assistant. Bagong hire lang po ako. Tumango si Ethan. Bagong hire ka pala. Kamusta naman? Napaisip si Kani pero sumagot ng prangkahan. Medyo mahirap po. Hindi naman lahat ng tao dito mabait. Ang dami pong tingin sa akin parang wala akong alam. Bahagyang natawa si Ethan. Some employers are like that. It's their way of testing you. Pero kung ipapakita mo na kaya mong gawin ang trabaho mo, eventually magbabago rin ang tingin nila sa'yo. Tumango si Kani, halatang naisip ang sinasabi ng kausap. Mabait naman po ako eh. Ginagawa ko naman po ang trabaho ko. At mukhang yun ang mahalaga. Sabi ni Ethan habang nakangiti. Muling bumalik ang katahimikan sa pagitan nila. Sa isip ni Ethan, gusto niya magtanong pa tungkol kay Kani. Pero pinipigilan niya ang sarili.
Ayaw niyang gawing awkward ang sitwasyon. Biglang tumunog ang cellphone ni Ethan at mabilis itong sinagot. Sir Ethan? Sabi ng boses mula sa kabilang linya naka-loudspeaker. Ang boses ng kanyang secretary na si Liza. Mr. Chu is calling for an emergency meeting. Tumalikod si Ethan upang sagutin ito. Ngunit huli na dahil narinig na ni Kani ang pangalan niya. Nanlaki ang mga mata ni Kani at halos mapatayo sa gulat. Sir Ethan? Kayo po ang CEO? Dahan-dahan tumango si Ethan. Napalunok si Kani at halos hindi makatingin ng diretso sa lalaki. Hala sir, sorry po. Ang dami ko pong nasabi kanina. Huwag niyo na lang pong intindihin. Hindi ko po alam na kayo pala. Ngumiti si Ethan at iniabot ang kamay sa kanya. It's okay, Kani. You're doing great. Keep up the good work. Tumango si Kani. Ngunit hindi pa rin makapaniwala. Hindi niya inakalang ang lalaking kausap niya ay ang mismong CEO pala ng kumpanya. Bago tuluyang umalis si Ethan, muli ito nagsalita. Keep proving them wrong. You've got potential. Pagkaalis niya, naiwan si Kani na parang nakalutang pa rin sa ere. Ang CEO na hinahangaan ng lahat ay hindi lamang gwapo at magaling sa trabaho. Mabait din pala ito. Habang pababa sa elevator, nag-isip si Ethan tungkol sa kakaibang koneksyon na nararamdaman niya kay Kani. Bakit parang hindi niya kayang huwag pansinin ang simpleng empleyado na ito? Sa dami ng tao sa kumpanya, bakit siya pa? Sa kabilang banda, si Kani na natili sa fire exit. Nakatulala at nakangiti ng bahagya. Hindi niya akalain na ganong kabait ang CEO ng kumpanya nila. Sa isip niya, sana lahat ng boss tulad niya. Ngunit hindi niya alam na para kay Ethan, siya ang simula ng isang bagay na mas malalim at mas komplikado kesa sa negosyo. Sa parehong pagkakataon, naramdaman nilang simpleng pag-uusap na yon ay magdadala ng pagbabago sa kanilang buhay. Mula na magkakalala sina Ethan at Kani sa fire exit, unti-unti na silang naging malapit sa isa't isa. Tuwing parehong break time nila, palagi silang nagkakasabay sa tahimik na espasyo na iyon. Nagkwakwentuhan sila tungkol sa trabaho, buhay at minsan mga simpleng bagay tulad ng paboritong pagkain o mga funny na bagay sa opisina. Si Kani na dati nahihirapang pakisamahan ng mga tao sa opisina ay nagkaroon ng kakampi sa katauhan ni Ethan. Kahit hindi nila lantarang sinasabi, ang presensya ng isa't isa sa fire exit ay naging paboritong parte ng kanilang araw. Habang lumilipas sa mga araw, unti-unting nahulog ang loob ni Kani kay Ethan. Sa una, hinahangaan niya lang ang CEO bilang isang mabait, magaling at mapagkumbabang leader. Pero habang tumatagal, hindi niya mapigilang kiligin tuwing nagkakatinginan sila o nagbabahagi si Ethan ng ngiti. Grabe, parang hindi siya CEO. Sabi ni Kani minsan sa sarili habang pauwi. Ang bait niya. Pero parang simpleng tao lang kung kumilos. Hindi naman lingid sa kaalaman ng ibang empleyado madalas sa pagtambay ni Kani sa fire exit. Mabilis na kumalat ang chismis. Lalo na't ilang beses na rin nilang nakitang pumupunta roon si Ethan. Siguro doon siya nagtatrabaho. Biro ng isa sa mga empleyado. Imbis na sa HR office, ginagawa niya ng opisina yung fire exit. Sabay tawa ng iba. Narinig naman ni Ethan ang mga komentong iyon ng isa sa mga meeting niya. Hindi niya nagustuhan ang dating ng chismis. Lalo na at alam niyang nadadamay si Kani sa mga bulong-bulungan. Simula noon, nagdesisyon siyang huwag nang bumalik sa fire exit kahit pag gusto niyang makausap si Kani. Ayaw niya magdulot ng problema para dito. Sa unang pagkakataon, pumunta si Kani sa fire exit nang hindi niya nakita si Ethan. Napabuntong hininga siya habang nakatingin sa labas. Siguro busy siya, bulong niya sa sarili. Pero ng mga sumunod na araw, wala pa rin si Ethan. Hindi niya maiwasang malungkot. Pakiramdam niya ay may kulang sa araw niya. Gusto sana niyang tanungin ang tungkol dito pero naisip niyang baka masyadong nakakahiya. Kaya tahimik na lamang niyang tinanggap ang pagbabago. Isang gabi, nag-overtime si Kani dahil kailangan niyang tapusin ang isang report. Nang makalabas siya sa opisina, madilim ng paligid at halos wala ng tao. Medyo kinabahan siya habang naglalakad pa uwi.
lalo na at hindi gaanong maliwanag ang ilaw sa paligid. Habang nagmamadali siya maglakad, may narinig siyang malakas na tunog ng humaharurot na kotse. Napalingon siya at sa gulat niya ay nakita niya ang isang sasakyan na nawala ng kontrol at sumalpok sa poste. Nanlaki ang mga mata ni Connie at napasigaw. Agad siyang tumakbo papunta sa pinangyarihan ng aksidente. Basag ang salamin ng sasakyan at bagamat hindi niya makita ng malinaw, pamilyar ang silhueta ng tao nasa loob. Nang mapansin niya ang pangalan sa plate number, nagulat siya. "Sir Ethan?" Sigaw niya, na halos manginig ang buong katawan. Agad siyang tumawag ng ambulansya habang nagtatangkang kumalma. "Kailangan ng tulong dito, may aksidente." Dumating ang ambulansya makalipas ang ilang minuto. Nakiusap si Connie na sumama sa ospital dahil siyang nakakita sa aksidente. Buong biyahe hawak niya ang kamay ni Ethan kahit wala itong malay. "Sir, kaya niyo po ito, laban lang." Bulong niya habang pigil ang luha. Pagdating sa ospital, agad na dinala si Ethan sa emergency room. Hindi na mapigilan ni Connie ang pag-iyak habang hinihintay ang balita. Nagpasya siyang maghintay kahit gabi na, dahil gusto niyang siguraduhin na magiging maayos si Ethan. Makalipas ang ilang oras, lumabas ang doktor. "Critical pa rin ang kondisyon niya," sabi nito. Alam ni Connie na hindi na siya pwedeng magtagal dahil may trabaho pa siya kinabukasan. Lumapit siya sa nurse at nakiusap. "Pwede po bang malaman kung ano ang update niya bukas? Gusto ko lang po talagang malaman kung maayos siya." Ngunit agad siyang tinanggihan. "Pasensya na ma'am, family lang po ang pwedeng magtanong ng updates." Napabuntong hininga si Connie at tumango. "Pakisabi na lang po kay Sir Ethan na ipagdadasal namin siya sa opisina. At kung may kailangan pa siya, nandito lang po kami." Ngumiti naman ang nurse at tumango. "Sasabihin po namin." Ilang araw ang lumipas bago pa nagkamalay si Ethan. Pagmulat niya ng mata, agad niyang naramdaman ang sakit ng buong katawan. Nagsubukan niyang tumingin sa paligid, napansin niyang wala siyang makita. "Bakit ganito?" Sigaw niya na halos mabaliw sa kaba. Agad siyang pinakalma ng nurse. Dumating ang doktor at ipinaliwanag ang nangyari. "Mr. Vasquez, nawala ng preno ang kotse ninyo kaya sumalpok ito sa poste. Pasensya na pero naapektuhan ang mata ninyo sa aksidente. Hindi na ito magagamit." Halos hindi makapagsalita si Ethan. Hindi siya makapaniwala na bulag na siya. Pakiramdam niya parang gumuho ang mundo niya. Paano ako napunta rito?" Tanong niya matapos ang ilang minuto ng katahimikan. "May tumawag ng ambulansya, sir," sagot ng nurse. "Isa raw po siya sa mga empleyado ninyo na nakakita ng aksidente." Nanatiling tahimik si Ethan. "Sino?" tanong niya matapos ang ilang sandali. "Ang sabi po sa report, Connie Mendoza daw po ang pangalan." Natigilan si Ethan. Parang bumalik ang lahat ng alaala. Ang fire exit, ang mga kwento nila ni Connie, at ang huling beses na nakita niya ito. Hindi niya akalain na si Connie ang magliligtas sa kanya. Sa kabila ng lungkot at galit sa nangyari, unti-unti naghalo ang pasasalamat at kagustuhang makita si Connie. "Connie," bulong niya sa sarili. "Bakit mo ginawa to?" Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa naging aksidente ni Ethan. Sa mundo ng negosyo, hindi maiwasan ang usap-usapan kapag may nangyaring ganito. Lalo na at si Ethan ang pinakabatang CEO ng multi-million kumpanya. Ang headline sa mga business news, Ethan Vasquez, CEO ng Vasquez Enterprises, na aksidente. Bulag. Sa opisina, iba-iba ang naging reaksyon ng mga empleyado. Ang iba ay nag-aalala, ngunit may ilan ding tila hindi nagulat. Pati ba naman ang kapalaran nagalit na rin sa kanya? Bulong ng ilan. Samantala, sa loob naman ng mansyon ni Ethan, ibang klase ang labanan na kinahaharap niya. Ang kanyang sarili. Matapos ang operasyon, napilitan siyang huminto sa trabaho para magpagaling. Ngunit ang proseso ng recovery ay naging napakahirap para sa kanya. Wala na siyang makita. Pakiramdam niya ay unti-unti nang nawawala ang mundo niya. Minsan, naglalakad siya sa loob ng bahay gamit ang tungkod na inirekomenda ng doktor. Ngunit, sa isang maling hakbang, natumba siya sa sala.
Tumama ang ulo niya sa gilid ng mesa. Ano pa ba ang silbi ko? Sigaw niya, galit na galit sa sarili. Ang mga kasambahay niya ay walang magawa kundi ang magmasid at mag-alala. Si Ethan na dati matikas at malakas, ngayon ay parang ibang tao. Madaling magalit, nagdadabog, at tila nawala ng direksyon sa buhay. Sir, kailangan niyo po munang kumain, sabi ng isa sa mga kasambahay niya. Ngunit sumagot lang si Ethan ng malamig na, wala akong gana, umalis ka na. Habang nagkakagulo ang mundo ni Ethan, si Connie naman ay tahimik na nagpapatuloy sa trabaho. Kahit pa madalas siyang minamaliit ng ibang mga empleyado, tiniis niya ito alang-alang sa kanyang pamilya. Ang bagal mo talaga, Connie, komento ng isang senior HR staff. Pasensya na po, inaayos ko lang po ang records, sagot niya ng mahinahon. Ngunit kahit gano'n ang trato sa kanya, hindi niya maiwasang mag-alala para kay Ethan. Tuwing may maririnig siyang usapan tungkol dito, palaging bumibigat ang kanyang loob. Hindi niya malimutan ang araw ng aksidente. Ang takot na nararamdaman niya habang tumatawag ng ambulansya at ang mukha ni Ethan habang walang malay sa loob ng kotse. Okay na kaya siya? Tanong niya sa sarili minsan habang nagtatype sa computer. Pero alam naman niyang wala siyang karapatan para alamin ang kalagayan ni Ethan dahil pakiramdam niya ay hindi naman sila ganong kalapit. Isang araw, habang iniisip kung paano kaya ang kalagayan ni Ethan, napansin ni Connie ang isang flower shop malapit sa opisina. Naalala niya ang isang kwentuhan nila ni Ethan dati sa fire exit. Anong paborito mong bulaklak, sir? Tanong niya noon. Casual lang. White lilies, sagot ni Ethan sabay ngiti. Sobrang bango nila. Nakakagaan ng pakiramdam. Napangiti si Connie habang bumibili ng bouquet ng white lilies. Plano sana niyang lagyan ng note pero bigla niyang naalala na hindi pala makakabasa si Ethan dahil sa kanyang kondisyon. Kaya iniwan na lang niya itong simple. Pagkatapos ng trabaho, dumaan si Connie sa flower shop para bilhin ng lilies. Pinadala niya ito sa mansyon ni Ethan kasama ang simpleng mensahe sa mga kasambahay. Para kay Sir Ethan, galing kay Connie. Sa mansyon, tahimik na naupo si Ethan sa kanyang kwarto. Tahimik at malayo ang tingin. Wala siyang naririnig kundi ang ugong ng katahimikan. Naputol ito nang marinig niya ang katok sa pinto. Sir Ethan, may dumating po na regalo para sa inyo, sabi ng isa sa mga kasambahay. Hindi ko kailangan ng regalo, malamig niyang tugon. Ngunit iniwan pa rin ng kasambahay ang bulaklak sa mesa sa tabi niya. Nang maamoy ni Ethan ang bango ng white lilies, bigla siya natigilan. Naalala niya ang mga pagkakataong kasama si Connie. Ang simpleng kwento nila, ang masaya niyang ngiti at ang kabutihang loob nito. Sino nagpadala? Tanong niya matapos ang ilang saglit. Galing po kay Ma'am Connie, sagot ng kasambahay. Biglang bumalik ang init sa puso ni Ethan. Pakiramdam niya ay bumalik ang isang parte ng kanyang buhay na nawala matapos ang aksidente. Hinawakan niya ang isang lilit, pinisil ito ng marahan. Salamat, Connie. Bulong niya sa sarili. Hindi mo alam kung gaano itong kahalaga. Simula nang matanggap niyang bulaklak, hindi maalis sa isip ni Ethan si Connie. Sa kabila ng kanyang depresyon at hirap sa recovery, ang simpleng regalo ng isang empleyado ay nagdala ng liwanag sa kanyang madilim na mundo. Sa kauna-unahang pagkakataon, matapos ang aksidente, naramdaman niyang hindi pa tapos ang lahat. May mga tao pa ring handang magpakita ng malasakit at isa na rito si Connie. Muli naglaro sa isipan niya ang tanong. Bakit gano'n na lang malasakit ni Connie sa kanya? At bakit tila mas malapit siya rito kaysa sa ibang tao? Sa huli, napagtanto niya ang isang bagay. Hindi lang siya humahanga kay Connie. Nagiging mahalaga ito para sa kanya sa paraang hindi pa niya lubos na nauunawaan. Sa kabila ng hirap at sakit, unti-unti nagbago ang pananaw ni Ethan. Sinimulan niyang pag-isipan ng mga hakbang na kailangan gawin para makabalik ang sarili. Hindi niya hinayaang magtagumpay ang kadiliman ng kanyang depresyon. At sa puso niya, alam niyang isang tao ang naging simula ng pagbabagong ito. Si Connie.
Ang babaeng minsang muntik nang mabunggo ng kanyang sasakyan, ngunit ngayon ay nagdala ng liwanag sa kanyang buhay. Nagpatuloy ang matinding recovery ni Ethan. Kahit hirap pa rin siyang gumalaw, unti-unting bumabalik ang kanyang dating sigla. Hindi niya hinayaang lumunin siya ng depresyon. Alam niyang may responsibilidad pa rin siya sa kumpanya at hindi niya maaaring talikuran ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Ngayon, kahit papaano, bumalik siya sa opisina pero hindi regular. Bigla na lang siyang susulpot ng walang pasabi. Dahilan para magulat ang lahat ng empleyado niya. At dahil sa kanyang kondisyon, may personal assistant na siyang laging kasama sa trabaho. Pero hindi siya kailanman humingi ng espesyal na pagtrato. May dala na rin siyang baston para makatulong sa paglalakad. Bagay na hindi sanay makita ng mga empleyado. Habang naglalakad siya papasok sa building, naririnig niyang bulungan ng mga tao. Wawa naman si Sir Ethan. Dati ang angas-angas niya. Ngayon, sayang talaga, ang bata pa niya tapos ganitong nangyari. Di kaya mag-resign na lang siya. Para saan pa? Naririnig lahat yon ni Ethan. Pero hindi siya natinag. Hindi siya kailanman nagpapahalata na apektado siya. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Nakataas ang noo. Kahit na hindi niya na nakikita ang mundo katulad ng dati. Ilang araw pagkatapos bumalik ni Ethan sa opisina, nagdesisyon siyang ipatawag si Connie sa kanyang opisina. Sir, gusto niyo po bang ako na lang kumausap sa kanya? Tanong ng kanyang sekretary. No, sagot ni Ethan. Ako mismo. Nang matanggap ni Connie ang tawag, bigla siyang kinabahan. Matagal na rin sila hindi nagkausap ni Ethan ng personal. Mula noong naaksidente ito, hindi niya alam kung bakit siya pinatawag. May nagawa ba siyang mali? Pagpasok niya sa opisina, naramdaman niya agad ang kakaibang aura doon. Tahimik, formal at nandoon si Ethan. Nakaupo sa harap ng kanyang desk. Halatang nagbago na ng gusto. Paglapit niya, agad siyang tinapunan ng tingin ni Ethan. Kahit hindi naman talaga siya nito nakikita, pero sa kung anong dahilan, pakiramdam ni Connie ay ramdam pa rin siya ni Ethan. Nagkahiyaan sila. Hanggang sa pareho silang sabay na nagsalita. Sir? Connie? Nagkatawanan sila ng bahagya. Si Ethan ang unang nagsalita. Kamusta ka na? Ngumiti si Connie. Sir, dapat po ako magtanong yan sa inyo. Kamusta na po kayo? I'm good, sagot ni Ethan. Nakita ni Connie ang bahagyang pilit ng ngiti ni Ethan. Alam niya hindi pa talaga ito okay. Hindi pa rin sanay si Ethan sa bagong buhay niya. Napabuntong hininga si Ethan. Connie, gusto ko tang pasalamatan. Dahil sa'yo buhay pa ako ngayon. Kung hindi mo ako tinulungan ng gabing yon. Nagtaas ang kamay si Connie para pigilan ang sasabihin nito. Sir, huwag niyo pong isipin yon. Ginawa ko lang po ang dapat kong gawin. Napangiti ng bahagya si Ethan. No, I have to repay you. Umiling si Connie. Sir, wala pong dapat bayaran. Ang mahalaga po ay ligtas kayo. Pero hindi yun tinanggap ni Ethan. May gusto pa siyang gawin para sa kanya. Nagpatuloy lang ang usapan nila at sa kabila ng lahat, hindi maitatanggi ni Connie na mas lumalalim pang respeto at paghanga niya kay Ethan. Pag-uwi ni Ethan sa kanyang mansyon, hindi niya mapigilan ang sarili na isipin si Connie. Nalaman niya mula sa kanyang sekretary na siyang breadwinner ng kanyang pamilya. At higit pa ron, may sakit palang kapatid nito. Hindi ito alam ni Connie pero nagdesisyon si Ethan na tulungan siya. Kinabukasan, tinawagan niya ang HR manager ng kumpanya. I want Connie Tolentino to get a salary increase. Utos niya. Nagulat ang HR. Sir? Talaga po, pero wala pa po siyang isang taon sa kumpanya. I don't care. She deserves it. Sagot ni Ethan. Ilang araw lang ang lumipas. Nagulat na lang si Connie nang matanggap ang kanyang payroll. Mas mataas ito ng doble sa dati niyang sweldo. Hala, ano to? Gulat niyang sabi sa kaibigan niyang HR assistant. Grabe Connie, hindi ko rin alam. Pero wow, jackpot ka girl! Napaisip si Connie. Hindi kaya ito dahil kay Sir Ethan? Ngunit habang lumalalim ang koneksyon ni na Ethan at Connie, may isang taong lihim na nagbabalak ng masama sa kanya.
Sa isang madilim na opisina, isang lalaki nakaupo habang may kausap sa telepono. Oo, sigurado ako. Dapat matanggal na siya sa kumpanya. Mariing sabi ng lalaki. Sigurado ka ba sa plano natin? Sagot ng nasa kabilang linya. Oo, matagal niya nang inagawang posisyon na dapat ay sa akin. Sagot ng lalaki. May halong galit ang boses. Ngayon, oras na para makuha ko na nararapat na para sa akin. Sino ang taong ito? At anong tunay niyang binabalak laban kay Ethan? Habang hindi pa ito natutuklasan ni Ethan, hindi niya alam na ang pinakadelikadong laban sa buhay niya ay hindi pa pala tapos. Mas lalong naging malapit si ni Ethan at Connie. Dumating na sa punto na si Connie mismo ang pumupunta sa mansyon upang magbigay ng updates tungkol sa kumpanya. Bagamat may acting CEO, mas gusto ni Ethan na kay Connie marinig ang mga nangyayari sa kanyang kumpanya. Nagtataka naman si Connie kung bakit siya ang laging hinihinga ng updates ni Ethan. Hindi niya ito iniinda. Masaya naman siyang kasama ang lalaki. At aminado siyang nahuhulog na rin siya kay Ethan. Si Ethan naman, hindi maipaliwanag ang nararamdaman niya kay Connie. Hindi lang ito basta empleyado sa kanya. Iba ang pakiramdam nito kapag kasama niya. Parang kahit hindi niya ito nakikita, nararamdaman niya ang presensya nito ng higit sa kahit sino. Matagal na hindi bumibisita si Ethan sa kumpanya, kaya isang araw nagdesisyon siyang bumalik. At bilang gusto niya ng kasual na pagpasok, hindi siya nagpaalam kahit kanino. Isang maaliwalas na umaga, bumaba mula sa kanyang itim na sports car si Ethan Vasquez. Naka all black na suit, hawak ang kanyang baston. Lahat ng empleyado na nakakita sa kanya ay tila natulala. Hindi nila inaasahan ang biglaan niyang pagbisita. Ang kanyang sekretary nagmamadaling sumulubong sa kanya. Sir Ethan, hindi ko po alam na paparating kayo. Nagpatuloy lang sa paglalakad si Ethan, diretso siya sa elevator. Ngunit bago siya makarating sa kanyang opisina, may narinig siyang may hihinang bulungan mula sa pantry. Napahinto siya. Sa likod ng pader, malinaw niyang narinig ang usapan ng dalawang empleyado. Hay nako, si Connie talaga. Ang dami ng pagkakamali, wala pa ring asenso. Ani ng isang babae, sabay halakhak. Oo nga, hindi ko nga alam bakit andito pa yan eh. Kung ako ang boss, matagal na siyang tanggal. Napakawalang kwenta. Nanlamig ang ekspresyon ni Ethan. Alam niyang si Connie Mendoza ang tinutukoy ng mga ito. Ang babaeng laging nagbibigay ng oras sa kanya. Laging nag-aalaga sa kanya at laging nagpapagaan ng kanyang loob. At ngayon, naririnig niya kung paano itong maliitin ng iba. Mga taong hindi nakakaalam kung gaano itong kasipag, kung gaano itong kabait. Napakuyom ang kanyang kamao. Lumapit siya sa kanyang secretary. Liza, malamig niyang sabi. Si Connie ba ang pinag-uusapan nila? Bagyang natigilan si Liza. Halatang nag-aalangan kung ano ang dapat sabihin. Ngunit sa huli, tumango ito. Yes, sir. Huminto si Ethan at nag-isip saglit. Hindi niya alam kung bakit siya ganitong kaapektado. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi niya hahayaang maliitin ng kahit sino si Connie. At noon nga naisip ang isang desisyong ikakagulat ng lahat. Malamig ngunit matatag ang kanyang boses. Nang sabihin niya ang utos na magpapabago sa kanilang buhay. Prepare 7 million peso worth of diamond ring. I will marry Connie. Right now. Sa sandaling yon, tila tumigil ang buong opisina. Ang bulungan ng mga tao ay napalitan ng katahimikan. Ang mga empleyadong nagchichismis tungkol kay Connie hindi makapagsalita. Namutla sa kanilang narinig. Sa kabilang banta, dumating si Connie sa eksaktong sandali kung kailan kumalat ang balita sa buong opisina. Nang lumapit siya sa lobby, napansin niyang lahat ng tao ay nakatingin sa kanya. Ang iba ay nagbubulungan. Ang iba naman ay halatang hindi makapaniwala. Naguluhan siya. Ano po nangyayari? Tanong niya sa kaibigan niya. Girl! Nanginginig pa ang boses nito. Si Sir Ethan, nagpo-order ng engagement ring. Nanlaki mata ni Connie. Engagement ring? Tumango ang kaibigan niya pero halatang hindi ito makapaniwala. Sabi niya, gusto ka raw niyang pakasalan. Halos malaglag ang hawak ng mga files sa narinig. Hindi. Imposible.
Para siyang nakalutang sa ere habang naglalakad papasok sa opisina ni Ethan. Pero bago pa siya makarating doon niya nakita ang lalaki. Nakatayo ito sa gitna ng lobby at sa sandaling yon, naramdaman ni Connie ang isang matinding emosyon na hindi niya maipaliwanag. Hindi ingrandeng kasal, walang ingrandeng selebrasyon, walang ingrandeng damit at walang ingrandeng panata ng pagmamahal. Isang simpleng civil wedding ang naganap sa pagitan ni Ethan at Connie. Isang perma sa papel, isang opisyal na pag-iisa ng kanilang pangalan, at isang kasunduan na pinanood lamang ng ilang malalapit na tao. Habang nakaharap si Connie kay Ethan, hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Ito ang lalaking hinahangaan niya noon pa. Ang lalaking sinasabi ng puso niya na gusto niya. Ngunit ngayon ay naging asawa niya na. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi sa isang formalidad lang. Hindi rin alam ni Ethan kung tama ba ang kanyang ginawa. Ang buong mundo ay nagdududa sa kanyang desisyon. Pagkatapos ng kasal, hindi pa rin natapos ang tsismisan ng mga tao. Kaya lang naman pinakasalan ni Sir Ethan si Connie dahil bulag na siya. Wala nang gustong umalalay sa kanya. Hindi na nga siya hinahabol ng mga babae noon kasi hindi na siya yung dating perpektong CEO na iniidolo ng lahat. At saka, palubog na rin ang kumpanya nila, diba? Baka desperado na rin kaya sino-sino na lang ang pinapakasalan niya. Si Connie naman halata namang uto-uto. Madali siya napaniwala ni Sir Ethan. Kahit saan magpunta si Connie, kahit sa opisina, kahit sa grocery, kahit sa labas ng mansyon, parang wala siyang takas sa mga masasakit na chismis. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat, hindi niya alam kung may katotohanan ng mga sinasabi ng mga tao. Totoo ba? Totoo bang kaya lang niya ako pinakasalan dahil lang sa kondisyon niya? Ayaw niyang tanungin si Ethan dahil baka hindi niya kayanin ang sagot. Simula ng kasal, opisyal nang lumipat si Connie sa mansyon ni Ethan. Sa unang linggo, hindi niya alam kung paano kikilos sa loob ng bahay. Napakalaki ng mansyon. Sobrang laki para sa isang taong katulad niya na lumaki sa simpleng bahay lamang. Ngunit ang mas mahirap sa lahat, hindi niya alam kung papaanong papakitunguhan ng lalaking pinakasalan niya. Sa umaga, siya ang nag-aasikaso ng pagkain ni Ethan. Sir Ethan, ito na po ang breakfast ninyo. Ani at inilalapag ang tray ng pagkain sa harapan ni Ethan. Tahimik lamang si Ethan na tila nag-aalangan. Sa huli, nagsalita siya. Hindi mo na kailangang gawin to, Connie. May mga kasambahay tayo. Pero ngumiti lang si Connie. Ayos lang po, gusto ko po kayong alagaan. Napangiti naman si Ethan, kahit hindi siya nakatingin kay Connie. Sa tanghali, inaalalayan niya si Ethan sa paglalakad sa paligid ng bahay. Sinisiguradong hindi ito mahihirapan. Sa gabi, lagi niyang pinapainom ang gamot ni Ethan at tinitiyak na maayos ang pagkakahiga nito sa kama. Minsan, kapag hindi naman makatulog si Ethan, tahimik siyang tatabi rito at nagkukwento ang mga nangyari sa opisina. Walang halong formalidad ang ginagawa ni Connie. Ginagawa niya ito hindi dahil sa kasunduan, kundi dahil gusto niya. At hindi niya namamalayan, masyado niya nang ginagampanan ng papel ng isang tunay na asawa. Habang lumilipas sa mga araw, unti-unti na nagbabago ang dynamics ng relasyon nila. Hindi man nila hayagang ipinapakita, ngunit may kakaibang intimacy na bumabalot sa kanilang dalawa. Isang beses, habang nasa hardin sila, inaalalayan ni Connie si Ethan habang naglalakad. Sa sobrang init, tinanggal ni Connie ang kanyang scarf at marahang ipinuna sa pawisang noon ni Ethan. Napatigil naman si Ethan. Pakiramdam niya ay bumilis ang tibok ng kanyang puso. Naririnig niya ang mahinang paghinga ni Connie. Ramdam niya ang init ng kamay nito sa kanyang balat. Pero sa halip na sabihin ang nararamdaman niya, tinawanan na lang niya ang sitwasyon. Parang nurse na kita, Connie. Pabiro niyang sabi. Pero ang sagot ni Connie ay nagpatigil sa kanya. Mas okay ng nurse ako kaysa sa wala kang kasama. Mahina nitong sagot. Sa sandali yon, gusto niyang sabihin, ayoko ng nurse lang. Gusto kitang makasama. Hindi dahil lang sa kailangan kita, kundi dahil mahal kita. Pero hindi niya magawa. Dahil natatakot siyang baka hindi iyon ang nararamdaman ni Connie para sa kanya. Madalas na silang magkasama sa loob ng bahay at kahit sa maliliit na bagay, hindi nila napapansing lumalalim na pala ang kanilang relasyon.
Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kay Imelda Burak from Hong Kong. Maraming salamat sa pakikinig. Madalas na silang magkasama sa loob ng bahay at kahit sa maliliit na bagay, hindi nila napapansing lumalalim na pala ang kanilang relasyon. Isang gabi habang nasa sala sila, may dumaan ni Ipis na patalon si Kani. Ipis! Mabilis siyang lumapit kay Ethan at napahawak sa braso nito. Napatawa si Ethan. Kani, Ipis lang yan. Pero hindi bumitaw si Kani sa pagkakahawak sa kanya. Sa halip, mas lalo pang humigpit ang hawak nito. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Ethan. Sa kabila ng unti-unting pagkalugmok ng Vasquez Enterprises, isang bagong panganib ang nagkukuble sa anino ni Ethan, si Jacob. Sa harap ng lahat, nagpapakita si Jacob ng kabaitan. Ngunit sa likod nito ay isang maitim na balak. Ang pabagsakin si Ethan na tagawin ang lahat ng meron nito, kabilang na si Kani. Mula nang lumutang si Jacob, bilang di umano'y anak ng dating CEO, unti-unti niyang isinakatuparan ng kanyang plano. Hindi sapat na pabagsakin lang niya si Ethan sa negosyo. Gusto rin niya sirain ang natitira pang lakas nito, ang pagmamahal ng asawang si Kani. Sa umpisa, hindi in-entertain ni Kani ang mga tila pahiwatig ni Jacob. Isang beses, habang nasa office siya, bigla itong sumulpot sa HR department. Good morning, Miss Mendoza. Bati ni Jacob, may pilyong ngiti sa labi. Nagtaas siya ng tingin mula sa kanyang ginagawa. Good morning po, Sir Jacob. Sagot niya ng formal. Sir? Wag na. Jacob na nga lang. Nito sabay upo sa harap ng desk niya. May bumubulong sa isip ni Kani. Hindi niya gusto ang paraan ng pagtitig ni Jacob sa kanya. May kung anong kakaiba sa titig nito. Tila ba hinuhubaran siya gamit ang mga mata nito. Kaya kahit hindi pa niya alam ang tunay na motibo ni Jacob, natural na lumayo siya. Samantala, ramdam naman ni Ethan ang paghina ng kanyang kumpanya. Lalo siyang nanlalamig sa kanyang sarili at mas lalong naging balisa. Hindi niya kayang gawin ang dati niyang ginagawa. Minsan, kahit sa simpleng paghawak sa isang dokumento, ay hindi niya magawa ng maayos. Isang araw habang nasa opisina, nadapa siya habang naglalakad. Nagmamadaling lumapit si Kani pero nakita niyang may isang kamay nang umalalay kay Ethan. Ayos ka lang, Ethan? Tanong ni Jacob. Kunwari ay nag-aalala. Mabilis na tinanggal ni Ethan ang kamay ni Jacob at pilit na tumayo mag-isa. I don't need your help. Malamig niyang sagot. Napangisi si Jacob. Kalma, Ethan. Gusto ko lang tumulong. I can imagine how hard it must be. Hindi mo na magagawa ang dati mong ginagawa. At tumingin ito kay Kani. Pati si Kani, parang nahihirapan na rin. Agad na lumingon si Ethan kay Kani. Pilit na hinahanap sa mukha nito ang sagot. Anong ibig mong sabihin? Malamig na tanong ni Ethan. Ngumiti si Jacob. Wala naman, wala lang. Napapansin ko lang na, laging stressed si Kani sa'yo. Maybe you should give her a break? Dahil sa sinabi ni Jacob, tila isang tinik ang tumusok sa dibdib ni Ethan. Pagkatapos ng araw na iyon, hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Kinumpronta niya si Kani. Pag-uwi nila sa mansyon, ramdam ni Kani ang malamig na pakikitungo ni Ethan. Hindi ito gaya ng dati na kahit papaano nagpapakita ng lambing sa kanya. Nang matapos silang maghapunan, bigla siyang tinawag ni Ethan sa study room nito. May gusto akong itanong. Malamig na panimula ni Ethan. Ha? Tungkol saan? Nagtatakang sagot ni Kani. Napalunok si Ethan bago nagsalita. Si Jacob, anong tingin mo sa kanya? Napakunot ang noo ni Kani. Anong klaseng tanong yan, Ethan? Gusto kong malaman. Umiling si Kani. Wala akong interes kay Jacob, kung yan ang gusto mong itanong. Talaga?
Napangiti si Ethan. Pero halatang may pait sa kanyang ngiti. Hindi mo ba nakikita kung paano kanyang binabakuran? Nagpantig ang tenga ni Connie. Bakit parang kasalanan ko pa ngayon? Hindi na nagsalita si Ethan pero ramdam ni Connie ang init ng tensyon sa pagitan nila. Napatayo si Connie. Ethan, hindi ko alam kung anong sinasabi ni Jacob sa'yo. Pero huwag kang basta-bastang magpapaniwala. Alam mo namang ikaw lang. Paano ako maniniwala, Connie? Putol ni Ethan at sumabog na rin ng inis. Hindi mo ba nakikita? Hindi na ako yung dating Ethan. Hindi ko na magagawa ang mga dating nagagawa ko. Hindi ko na kayang makita ang mundo. Paano ako magiging sapat para sa'yo? Lumagundong ang puso ni Connie sa sinabi nito. Napahinga siya ng malalim bago lumapit kay Ethan at hinawakan ng kamay nito. Ethan, hindi ko hinahangad ang yaman mo. Hindi ko hinangad ang posisyon mo. Ikaw ang mahal ko. Ikaw. Pero mabilis na tinanggal ni Ethan ang kamay niya. Kung mahal mo ako, bakit hinahayaan mong si Jacob ang palaging nandyan? Malamig nitong tanong. Doon na tumulo ang luha ni Connie. Ethan, hindi ako nagkulang sa'yo. Hindi kita iniwan. Pero bakit parang ikaw ang unti-unting lumalayo sa akin? Hindi nakasagot si Ethan. At sa gabing yon, sa unang pagkakataon, natulog silang dalawa nang magkahiwalay. Samantala, hindi naman natigil si Jacob sa kanyang plano. Nalaman niyang nag-aaway na sina Ethan at Connie kaya lalong ginanahan siya sa kanyang plano. Konti na lang, Ethan. Bulong niya sa sarili habang hawak ang baso ng mamahaling alak. Sa huli, ako ang mananalo. Hindi nagtagal, naimbita niya ang pamilya ni Connie sa isang malaking event. Binuhusan niya ng regalo ang mga magulang at kapatid ni Connie na tila nagpapakita ng kanyang kayamanan at kakayahang alagaan ang kanilang pamilya. Sa isang tabi nakatayo si Connie, tahimik na minamasdan ang ginagawa ni Jacob. Alam mo, hindi mo kailangang tiisin ang ganitong buhay, biglang sabi ni Jacob. Lumapit sa kanya, napatingin siya dito. Anong ibig mo sabihin? Mahal kita, Connie. Diretsong sabi ni Jacob. At gusto kong alagaan ka. Napaatras si Connie. Jacob, hindi kita mahal. Hindi pa natapos ang sasabihin niya nang biglang hawakan ni Jacob ang kamay niya. Pero hindi mo rin naman mahal si Ethan, diba? Aminin mo, Connie. Sawa ka na sa pagsasakripisyo. Si Ethan? Wala na siyang mabibigay sa'yo. Sinampal siya ni Connie. Huwag mong babastusin ang asawa ko. Tumingin lang si Jacob sa kanya at hinaplos ang pisngi kung saan siya nasampal at kumiti. Pasensya na. Pero tandaan mo, Connie, hindi ako titigil hanggat hindi ka napapasakin. At sa gabing yon, isang panibagong delubyo ang paparating sa buhay nila Ethan at Connie, ang tuluyang pagsira ni Jacob sa kanilang pagsasama. Sa loob ng malawak at tahimik na mansyon ni Ethan, isang baso ang lumipad mula sa kanyang kamay at bumagsak sa marmol na sahig. Basag. Malakas ang kanyang pag-ingat, punong-puno ng emosyon. Ang dating matatag na CEO ngayon ay hindi niya na makita ang mundong minsang nasa ilalim ng kanyang mga kamay. At sa mas matinding sakit, ang kanyang kumpanya ay unti-unting bumabagsak. Ethan! Mahinang tawag ni Connie, nangingilid ang luha habang nakatingin sa asawa. Huwag mo akong tawagin ng ganyan, Connie. Malamig niya ang sagot. Hinawakan ang gilid ng mesa upang hanapin ang kanyang upuan. Pero sa sobrang galit at kawalan ng kontrol, nadulas siya at muntik nang bumagsak. Agad siyang sinalo ni Connie, niyakap ng mahigpit. Ethan, huwag kang sumuko. Halos wala ng emosyon sa mukha ni Ethan pero ang kanyang kamay ay mahigpit na kumapit sa braso ni Connie. Ramdam niya ang init ng katawan ng asawa. Ang tibok ng puso nito na para bang humihingi ng sagot ng kasiguruhan na hindi niya ito bibitawan. Sa loob ng isang buwan, sunod-sunod na ang natanggap nilang balita. Ang matagal ng pinagkakatiwalaang investors ng kumpanya ay nag-pull out. Ang ilang branches ng kumpanya ay isa-isang nagsara. Wala ng perang pumapasok at ang ilan sa kanilang mga dating kakampi
Ngayon ay nasa panig na ni Jacob. Sa isang emergency board meeting, pilit na hinahanap ni Ethan ang dating sigla sa kanyang boses. Kahit na halos wala siyang makita, pilit niyang inaalala ang bawat tinig sa silid. Pinakikinggan ang bawat detalye ng kanilang mga plano. Pero ang bawat salita ay tila ba isa pang tinik na bumabaon sa kanya. Sir Ethan, we're sorry. We have no choice but to resign. Pahayag ng isa sa kanyang dating pinagkakatiwalaang managers. Isa-isang nagsitayuan ng ilang empleyado. Mga taong dati niyang pinapangarap na makasama hanggang dulo. Ang ilan sa kanila ay lumipat na sa kumpanya ni Jacob na ngayon ay tinuturing ng bagong mukha ng business industry. Nang matapos ang meeting, napaupo si Ethan sa kanyang opisina. Walang imik. Dumating si Connie, may hawak na kape. Lumapit siya sa asawa at maingat na hinawakan ang kanyang kamay. Ethan, may paraan pa. Umiling si Ethan. Connie, hindi mo naiintindihan. Tapos na ako. Umupo si Connie sa tabi niya. Pinisil ang kamay niya ng mahigpit. Walang tapos sa isang taong hindi sumusuko. Ikaw si Ethan Vasquez. Mula sa pagiging office assistant, naging CEO ka. Pinatunayan mo na kaya mong magsimula mula sa wala. Huminga ng malalim si Ethan, ngunit halatang panginginig ng kanyang katawan. Ano pang silbi ng lahat ng yon, Connie? Wala na akong makita. Wala na akong negosyo. At ang mas masakit, napatigil siya. Bumuntong hininga bago ituloy. Ang tingin ng mga tao sa akin, isang taong patay na. Sa kabila ng lahat, patuloy na nandyan si Connie. Pero isang bagay ang pilit na bumabagabag kay Ethan, si Jacob. Dahil sa nangyari sa negosyo, mas lumapit si Jacob sa pamilya ni Connie. Mas madalas na siya sa kanila, nagbibigay ng tulong, nag-aabot ng suporta sa pamilya ng babae at kahit alam ni Connie na may masamang intensyon si Jacob, hindi niya ito matakul agad lalo na't nahihirapan na rin sila. Isang gabi habang nakaupo si Ethan sa kanilang kwarto, narinig ang bumukas ang pinto. Connie? Tawag niya. Naglakad palapit si Connie at naupo sa tabi niya. Nanggaling ako sa bahay ni Mama. Dumaan si Jacob. Nagdala siya ng groceries. Agad na tumigas ang panga ni Ethan. So nagpapasalamat ka? Hindi, Ethan. Alam kong may dahilan siya kung bakit niya ginagawa yun. Pero paano ko tatanggihan ng tulong para sa pamilya ko? Napailing si Ethan. Connie, hindi mo ba nakikita? Ginagamit ka lang niya para sirain ako. Alam ko yun. Sagot naman ni Connie at medyo napalakas ang boses. Pero anong gusto mong gawin ko? Wala tayong pera, Ethan. Kung may ibang paraan lang sana. Kung gusto mong umalis, Connie, umalis ka na. Natigilan si Connie. Halos hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Ano? Tumayo si Ethan kahit hirap siya sa paggalaw. Kahit kailangan niyang gumamit ng baston para lang makalakad ng maayos. Ayokong mahirapan ka. Alam ko mas magiging madali ang buhay mo kung wala ka. Baka mas madali rin para sa'yo. Napiliin si Jacob. Isang sampalang dumapo sa pisngi ni Ethan. Nabigla siya. Hindi niya ito nakita. Pero naramdaman niya. Hindi dahil sa sakit ng pisikal na tama, kundi dahil sa sakit na nararamdaman niya sa puso niya. Walang araw na hindi kita inisip, Ethan. Wala akong ibang ginusto kundi ikaw. Kahit anong mangyari, ikaw ang pipiliin ko. Halos manginig ang boses ni Connie sa sakit. Napahawak si Ethan sa kanyang pisngi. Dahan-dahang tinungo ni Connie ang kanyang mga kamay at hinawakan ito. I love you, Ethan. Mahina niyang sinabi. Napapikit si Ethan. Tila ba bumagsak ang lahat ng pader na itinayo niya. Kasabay ng pagkawala ng kanyang negosyo, ang natitira na lamang sa kanya ay ang taong minsang iniligtas siya. At sa gabing yon, sa unang pagkakataon matapos ang matinding unos sa buhay nila, niyakap ni Ethan si Connie ng mahigpit. Hindi niya nahahayaan pang mawala ito sa kanya. Habang natutulog si Connie sa tabi niya, hindi makatulog si Ethan. Bigla niyang naisip, ang Vasquez Enterprises ay maaaring bumagsak. Pero hindi ibig sabihin na tapos na siya. Kung kaya niya magsimula noon, kaya niya ulit ngayon. Pero bago niya gawin yon, may isang taong kailangan niyang pagtuunan ng pansin. Si Jacob. At sa isip ni Ethan, may isang bagay siyang tiyak.
hindi niya hahayaan na matalo siya ng taong sumira sa buhay niya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Jacob habang nakaupo sa loob ng kanyang itim na sasakyan. Ang kanyang mga daliri ay marahang tumapik sa manibela habang may kausap sa telepono. Sige, gawin niyo ang lahat. Malamig niya ang utos. Siguraduhin niyong walang matitira kay Ethan. Walang bakas ng awa sa kanyang tinig. Nang ibaba niya ang telepono, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Matapos ang matagal na panahon ng pagpaplano, malapit niya nang makuha ang inakala niyang dapat ay sa kanya. Bumaba siya sa sasakyan at tumayo sa harap ng isang lumang mansyon, ang dating tahanan ng kanyang ama na si Don Eddie. Napakalawak pa rin ng lupain ngunit kita ang kapabayaan sa bawat sulok nito. Ang mga matataas na damo ay lumago ng hindi naaalagaan at ang malalaking bintana ay bahay na natatakpan na ng alikabok. Pagpasok niya sa lumang tarangkahan, isang matandang lalaki ang sumalubong sa kanya. May bahagyang pagkagulat at kasiyahan sa mukha nito na makita siya. Oh, Jacob, nandito ka pala. Diyos ko, salamat at nagbalik ka rin. Bati ng caretaker na si Mang Isko na halatang hindi inaasahang makita siyang muli. Tumango lamang si Jacob, walang emosyon sa mukha. Pwede bang pumasok? Aba, oo naman iho, halika. Agad siyang pinatuloy ng matanda. Pagpasok sa loob, agad niyang naamoy ang halimuyak ng lumang kahoy at alikabok. Walang nagbago. Ang parehong hagdanan, ang chandelier na hindi na umiilaw, at ang mga antigong kasangkapang inipon ng kanyang ama. Habang nililibot ang kanyang paningin ng lugar, nagsalita si Mang Isko. Hindi mo siguro alam, iho, pero itong mansyon, hindi namin alam kung anong gagawin dito. Hindi ito ay pinagbibili. Muling kumunot ang noo ni Jacob. Bakit naman? Gutom sa pera si Dad. Bakit hindi niya ito ay pinamana kay Ethan tulad ng ginawa niya sa kumpanya? Napailing ang matanda. Anong Ethan? Ako iho, mukhang hindi mo alam ang totoo. Napatras ang bahagya si Jacob. Anong ibig mong sabihin? Muling ngumiti si Mang Jacob bago bumuntong hininga. Ang dahilan kung bakit hindi ipinagbili ang mansyon ay dahil hinihintay kang bumalik. Sa'yo ito, Jacob. Nanlaki ang mga mata ni Jacob. Anong ibig mong sabihin? Ang mansyon na to? Sa akin? Tumango ang matanda. Oo, iho. Alam mo bang ito talagang iniwan sa'yo ng iyong ama? Matagal ka niyang hinintay, pero hindi ka na bumalik. Kaya ibinili niya sa akin na huwag ibenta ang mansyon hanggang sa araw na bumalik ka. Hindi naman makapaniwala si Jacob sa narinig. No, hindi maaari. Ngumiti si Mang Isko at tumalikod. Sandali, may kukunin lang ako. Habang hinihintay niya ang matanda, hindi mapakali si Jacob. Bakit hindi niya ito nalaman noon? Bakit hindi sinabi sa kanya? Lahat ng taon na ginugol niya sa galit. Pag-iisip na pinagtaksilan siya ng sarili niyang ama. Lahat ng yon, batay pala sa isang kasinungalingan. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Mang Isko. May hawak na isang lumang kahon na may alikabok. Ito ang ibinilin sa akin ng iyong ama. Alam kong tumatanda na ako, kaya mabuti na lang at bumalik ka na bago pa ako maging ulyanin. Dahan-dahang kinuha ni Jacob ang kahon. Binuksan niya ito at nakita ang ilang mahahalagang dokumento. At nang basahin niya ang nakasaad sa mga ito, nanlaki ang kanyang mga mata. Nakasaad sa mga papeles na bagaman kay Ethan na punta ang kumpanya, ang kabuuan ng ari-arian ni Don Eddie, ang mansyon, ang mga lupa at ang iba pang mga negosyo, lahat ng yon ay ipinasa kay Jacob. Bakit? Balang ni Jacob sa sarili. Saglit na natahimik si Mang Isko bago muli nagsalita. Siguro inisip mo kung bakit si Ethan ang pinagkatiwalaan ng kumpanya. Alam mo ba, iho? Iniligtas ni Ethan ang buhay ng iyong ama. Nabitawan ni Jacob ang hawak na papel. Anong ibig mong sabihin? Malungkot na ngumiti ang matanda. Noong nagkasakit si Don Eddie, malala ang kanyang kondisyon. Kinailangan niyang sumailalim sa liver transplant.
At alam mo ba kung sino nagbigay ng parte ng atay niya para mabuhay? Si Ethan. Para bang tumigil ang mundo ni Jacob sa narinig niya. Habang lumalalim ang paliwanag ni Mang Isko, unti-unting bumabalik sa kanya ang mga alaala ng kanyang kabataan. Ang mga panahong pinili niyang tumakas, magwala, at talikuran ng kanyang pamilya. Kailan? Kailan nangyari to? Tanong niya na halos hindi makalunok. Nawala ka noon, iho. Walang nakakaalam kung nasan ka. Nasa masamang landas ka noon at hindi mo na alam ang nagkasakit ng iyong ama. Maraming beses siyang nagpadala ng mensahe pero wala siyang natanggap na sagot mula sa iyo. Mas lalong lumalim ang sugat sa puso ni Jacob. Habang siya'y nagwawala, nagpapakasasa sa bisyo at droga, ang kanyang ama pala ay naghihingalo na. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Paulit-ulit niyang bulong. Hinawakan ni Mang Isko ang balikat niya. Sa kasamaang palad, iho, kahit na nailigtas siya ni Ethan, hindi rin nagtagal ang iyong ama. Ilang buwan lang matapos ang operasyon, hindi na rin kinaya ng katawan niya. Natuluyan na rin siya sa sakit. Biglang tumulo ang mga luha sa mga mata ni Jacob. Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Napaupo siya sa isang lumang upuan. Hawak-hawak ang kanyang ulo. Lahat ng taon na ginugol niya sa galit kay Ethan. Lahat ng masasamang balak na ginawa niya upang pabagsakan ito. Lahat ng yon, mali. Hindi ako makapaniwala. Bulong niya. Lahat ng inisip ni Jacob noon ay biglang nagbago. Sa tingin niya, siya ang pinagtaksilan. Siya ang iniwan. Pero sa totoo lang, siya ang lumayo. Ang taong inaakala niyang kinuha ang lahat mula sa kanya, si Ethan, ay siyang taong nagligtas ng buhay ng kanyang ama. At siya? Anong ginawa niya? Pinabagsak niya ang kumpanya ni Ethan. Pinagplanuhan niyang pabagsakin ito hanggang sa tuluyang mawala ng lahat. Siya ang dahilan kung bakit na-aksidente si Ethan, ang taong nagligtas ng buhay ng kanyang ama. Na siya namang halos kinitil niya. Napahawak si Jacob sa kanyang muka. Abang walang patid ang kanyang pag-iyak. Anong nagawa ko? Napailing si Mang Isko. Kita ang lungkot sa kanyang mga mata. Iho, hindi pa huli ang lahat. May pagkakataon ka pang itama ang lahat. Ngunit papaano? Paano niyang babawiin ang lahat ng kasalanan niya? Habang naroon siya nakaluhod sa harap ng lumang mesa ng kanyang ama, isang bagay lang ang tiyak. Sinira niya si Ethan. At ngayon, siya na rin mismo ang dapat bumuo nitong muli. Tahimik ang gabing yon sa balkonahe ng mansyon. Ang malambot na simoy ng hangin ay sumasayaw sa mga dahon ng puno. Nilulunod ang katahimikan sa pagitan ni na Ethan at Connie. Nakatitig lamang si Ethan sa kawalan, kahit na wala naman siya nakikita. Ang kanyang puso ay mabigat, puno ng panghihinayang at kawalan ng pag-asa. Magkatabi silang nakaupo sa isang antigong upuan. Ang kamay ni Connie ay nakapatong sa lamesa, habang si Ethan naman ay nakahawak sa kanyang tungkod. Hindi niya na kailangan pang ipakita ang lungkot sa kanyang mukha. Nararamdaman ito ni Connie sa bawat malalim niyang buntong hininga. Sorry, Connie. Basag ni Ethan sa katahimikan. Napatingin si Connie sa kanya. Kita sa kanyang mukha ang pagtataka. Bakit ka nagsasorry? Malungkot namang napangiti si Ethan kahit hindi iyan isang masayang ngiti. Kasi bigo ako. Hindi lang sa negosyo kundi sa buhay. Noon ako si Ethan ang matagumpay na CEO. Hinahangaan ang lahat pero ngayon, napailing siya. Pilit pinipigilan ng pag-init ng kanyang mata. Bulag na ako. Naghihirap na. Hindi ko maibibigay sa iyo ang buhay na deserve mo. Ethan, malambing na sabi ni Connie pero hindi siya pinakinggan ng lalaki. Itong kasal natin. Hindi dapat ito nangyari. Pinakasalan lang kita noon dahil galit ako. Dahil gusto kong patunayan sa mga empleyado kong mali sila. Pero ngayon ano pang saysay? Wala na akong maipagmamalaki. Wala na akong kaya ipagmalaki sa'yo. Napakagatlabi si Connie. Ramdam ang sakit sa boses ng kanyang asawa.
Kitang-kita niya kung gaanong nagdusa si Ethan sa loob ng mga buwan na lumipas. Kung gaano siyang nasaktan. Hindi lamang sa pagkawala ng kanyang paningin, kundi sa pagkawala ng kanyang tiwala sa sarili. Hinawakan ni Ethan ang kamay ni Connie. Mahigpit ngunit may pag-aalinlangan. Kung gusto mo akong iwan, Connie, gawin mo na. Hindi kita pipigilan. Napasinghap si Connie at agad na umiling. Huwag mong sabihin yan, Ethan. Ramdam niya ang pag-init ng kanyang mata. Ang paninikip ng kanyang dibdib. Hindi kita iiwan. Mahina ngunit matatag niyang sabi. Dahil mahal kita. Natahimik si Ethan. Para bang huminto ang kanyang pahinga sa narinig niya. Muli siyang umiti. Pero ngayon may halong lungkot at saya. Connie. Lumapit si Connie at hinawakan ang mukha ni Ethan. Pinahid niya ang luhang dumaloy sa pisngi nito. Mahal kita, Ethan. Inulit niya. Mas matibay kaysa kanina. Hindi ko kailanman naisip na iwan ka. Kahit noong mahirap ang lahat. Kahit noong pinapalayas mo ako. Kahit noong galit ka sa mundo. Mabagal na yumakap si Ethan kay Connie. Dinama ang init ng katawan nito. Mahal na mahal din kita, Connie. Bulong niya. Hinaplos ni Connie ang buhok ng kanyang asawa at ang puso niya ay puno ng pagmamahal at pang-uunawa. Sa wakas, nasabi na rin nilang matagal na nilang itinatago sa isa't isa. Ngunit ang sandaling yon, ng pag-ibig ay biglang naputol nang may sumigaw mula sa loob ng mansyon. Napapitlag si Connie at mabilis na lumingon. Si Manang Rosa, ang mayordomo, ay nagmamadaling lumapit sa kanila. Halata sa kanyang mukha ng kaba. Anong nangyari, Manang? Tanong ni Connie habang mahigpit na hinawakan ang kamay ni Ethan. Iho, hingal ni Manang Rosa. Nandito ang abogado ni Jacob, gusto ko yung makausap. Mabilis namang bumaba si na Ethan at Connie sa sala kung saan naghihintay ang isang matikas na lalaki na naka-Amerikana. May hawak itong isang sobre at seryoso ang ekspresyon nito. Magandang gabi, Mr. Vasquez. Bati ng abogado. Sabay tango kay Connie. Mrs. Vasquez. Mabilis ang tibok ng puso ni Connie. Alam niyang may kinalaman nito kay Jacob. At hindi niya alam kung masama ba o mabuti ang balitang dala nito. Anong kailangan ninyo? Tanong ni Ethan. Mahigpit na nakakapit kay Connie. Sumulyap ang abogado sa kanilang dalawa bago bumuntog hininga. Narito ako upang ipaalam na inuurong na ni Mr. De Leon ang lahat ng kasong isinampa niya laban sa inyo. Napakorap si Ethan. Ano? Ibinabalik niya na lahat ng assets ng kumpanya. Lilinisin na rin ang pangalan ninyo. Maaari na kayong bumalik bilang CEO ng Vasquez Enterprises. Nanatiling tahimik si Ethan. Hindi niya alam kung paano itong ipoproseso. Maging si Connie nakatingin sa abogado. Naguguluhan. Bakit? Tanong ni Ethan. Ramdaman ka ba sa kanyang boses? Bakit biglang nagbago ang isip niya? Muling bumuntong hininga ang abogado. Gusto na raw niyang mag-move forward. Hindi niya kayang harapin kayo ng personal, kaya pinadala niya na lang ako. Tumingin si Ethan sa direksyon ni Connie at parang hinahanap ang kasagutan. Nasaan siya? Nasa eroplano na, sagot ng abogado. Pumunta na siyang Amerika. Sinabi niyang gusto niyang magsimulang muli. Hindi alam ni Ethan kung anong mararamdaman niya. Ang taong sumira sa kanya na siyang dahilan kung bakit nawala ang kanyang negosyo, ang kanyang dignidad, at halos pati ang kanyang kasal. Bakit biglang umalis na lang ito? Nagkatinginan sina Ethan at Connie. Pareho nilang naramdaman ang lungkot, ang pagtataka at ang pasasalamat. Maya-maya pa may isa pang revelasyon ng abogado. Isa pa po palang bagay. May koneksyon si Sir Jacob sa isang espesyalista sa Estados Unidos. Tinawagan niya sila at nahanap nila ang isang donor na babagay sa inyo, Mr. Vasquez. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Connie. Anong ibig niyong sabihin? Maaari ng isagawang operasyon, sagot ng abogado. Maaari na pong bumalik ang paningin ninyo. Napasinghap si Connie. Habang si Ethan ay tila hindi makapaniwala sa narinig. May donor ako? Mahina niyang tanong. Tumango ang abogado. Oo, at si Sir Jacob mismo ang nag-ayos ng lahat.
Tahimik si Ethan at hindi makapagsalita. Ang taong napagpahirap sa kanya ay siya ring naging dahilan kung bakit muling bumangon ang kanyang buhay. Muling nagkatinginan sina Ethan at Connie at sa pagkakataong yon, hindi nila napigilan ang kanilang mga luha. Si Connie ang unang yumakap kay Ethan. Maigpit at puno ng pagmamahal. Ethan, pakakakita ka na muli. Bulong niya at hindi mapigilan ang pagikbit. Hinawakan ni Ethan ang mukha ni Connie at marahang idinampi ang kanyang noo sa noo nito. Oo, Connie. At ang unang taong gusto kong makita ay ikaw. Doon nila naisip na sa kabila ng lahat ng sakit at pagsubok, may mga taong nagbabago, may mga sugat na naghihilom. At higit sa lahat, may pag-ibig na kailanman ay hindi kayang pabagsakin ng kahit na anong unos. Makalipas ang 2 linggo, isang malaking pagbabago ang naganap sa buhay ni Ethan at Connie. Mula nang dumating ang balita na maaari nang maoperahan si Ethan, hindi mapakali si Connie. Sa halo-halong emosyon, may kaba, may saya, may panalangin na sana sa pagkakataong ito ay maging maayos na ang lahat. Ang operasyon ay idinaos na sa isa sa pinakamagagaling na ospital sa bansa. Sa tulong ng mga espesyalistang tinawagan ni Jacob bago ito umalis papuntang Amerika, halos hindi makahinga si Connie habang hinihintay ang resulta. Nakahawak ang kanyang mga kamay sa malamig na bakal ng ospital na upuan. Si Manang Rosa ay nakaupo sa tabi niya. Tahimik na nagdarasal. Ilang oras na rin silang naghihintay. At bawat segundo ay parang isang mahabang taon para kay Connie. Tagumpay ang operasyon. Kailangan niyang dumaan sa ilang araw na pagpapahinga therapy. Pero malaking posibilidad na tuluyang bumalik ang kanyang paningin. Napaluha si Connie sa sobrang tuwa. Talaga po? Tumango ang doktor. Oo, pwede mo na siyang dalawin. Mabilis na pumasok si Connie sa silid. Doon niya nakita si Ethan na nakahiga sa kama. May benda ang kanyang mga mata pero may kakaibang kapayapaan sa kanyang mukha. Ethan? Napangiti si Ethan sa tunog ng boses ng asawa. Kahit na hindi niya ito nakikita, ramdam niya ang presensya nito. Connie? Lumapit si Connie at marahang hinawakan ang kamay ni Ethan. Kamusta ang pakiramdam mo? Mas magaan, sagot ni Ethan. Pero mas gugustuhin kong alisin ang benda para makita ka na. Napangiti si Connie kahit may luha pa rin sa kanyang mga mata. Kailangan muna nating sundin ang doktor, ha? Tumawa si Ethan ng mahina. Oo na. At sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming pagsubok, naramdaman nilang may bagong pag-asa ang kanilang hinaharap. Makalipas ang 3 araw, dumating ng pinakahihintay na sandali. Sa loob ng silid ni Ethan sa ospital, dahan-dahang tinanggal ng doktor ang benda sa kanyang mga mata. Nakatayo si Connie sa harapan niya, kinakabahan at nasasabik sa magiging reaksyon ng kanyang asawa. Slowly open your eyes, Ethan, sabi ng doktor. Pigil hingininga naman si Connie nang makita niyang unti-unting bumukas ang mga mata ni Ethan. Nung una, tila nahihirapan itong masanay sa liwanag. Napapikit ito saglit bago muling dumilat. Hanggang sa nagtagbo ang kanilang mga mata. Napako si Ethan sa kinatatayuan ni Connie at parang hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Connie? Mahina niyang sabi. Napasingap si Connie. Agad na lumapit sa kanya. Ethan, anong nakikita mo? Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa labi ni Ethan. Ikaw. Hinawakan niyang mukha ni Connie at hindi pa rin makapaniwala. Nakikita na kita ulit. Napaluha si Connie sa sobrang saya. Hindi niya napigilan ang sarili at niyakap ng mahigpit si Ethan. Ethan! Mahigpit siyang niyakap ni Ethan pabalik. Dinama ang bawat pintig ng puso ng babaeng pinakamamahal niya. Sa puntong yon, alam na lang hindi lang ang kanyang paningin ang bumabalik. Bumabalik rin ang pag-asa, ang kanilang pangarap at higit sa lahat, ang pagmamahal na kailanman ay hindi na mawawala. Makalipas ang 1 buwan, bumalik si Ethan bilang CEO. Sa tulong ni Connie at ng mga loyal niyang empleyado, muling bumangon ang kumpanya mula sa pagbagsak. Napakaraming nagulat nang bumalik si Ethan. Hindi lamang dahil bumalik ang kanyang paningin, kundi dahil iba na siya ngayon. Mas matatag, mas mapagkumbaba, at higit sa lahat, mas determinado.
Ipinakilala niya si Kani bilang kanyang opisyal na kabiyak at sa harap ng lahat, buong pagmamalaking hinawakan niya ang kamay nito. Dati, inisip kong ang tagumpay ay nasa yaman at kapangyarihan. Ani Ethan sa isang talumpati sa harap ng kanyang mga empleyado. Pero natutuhan kong ang tunay na tagumpay ay nasa mga taong kasama mo sa laban ng buhay. At ako, pinagpala akong magkaroon ng isang asawa na hindi ako iniwan sa kabila ng lahat. Tumingin siya kay Kani, puno ng pagmamahal ang kanyang mga mata. Kaya ngayon gusto kong ipahayag sa buong mundo na ikaw, Kani, ang pinakamalaking biyaya sa buhay ko. Hindi napigilan ni Kani ang mapaluha habang niyayakap siya ni Ethan sa harap ng lahat. Nagpalakpakan ng mga empleyado at sa unang pagkakataon, wala nang pagdududa. Wala nang pag-aalinlangan. Si Ethan at Kani sa kabila ng lahat ng pagsubok ay magkasama pa rin. Mas matibay, mas matatag at higit sa lahat, mas mahal nila ang isa't isa. Habang magkahawak kamay sina Ethan at Kani sa kanilang opisina, isang lihim ang dumating mula sa Amerika. Isang lihim mula kay Jacob. Tahimik na binuksan ito ni Ethan habang si Kani naman ay nakatitig sa kanya. Sa sulat, maikli lamang ang nakasaad. Ethan, hindi ko alam kung mapapatawad mo ako pero gusto kong malaman mo na pinagsisisihan ko ang lahat ng nagawa ko sa'yo. Tama ang desisyon ni Dad. Hindi ako ang dapat magmana ng kumpanya. Ikaw ang karapat-dapat. Hindi ko man ibabalik ang nakaraan pero umaasa akong sa maliit na paraang ito ay natulungan kita. Mag-ingat kayo ni Kani. Sana'y maging masaya kayo. Jacob De Leon. Tahimik si Ethan matapos basahin ang liham. Hindi niya inaasahan ang mensaheng iyon mula kay Jacob. Tiningnan niya si Kani at halatang nag-aalalang tanungin kung ano nakasaad sa sulat. Pero sa halip na magalit o malungkot, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ethan. Salamat, Jacob. Bulong niya. Hinawakan ni Kani ang kamay niya. Okay ka lang? Tumingin si Ethan sa kanya, puno ng pagmamahal sa kanyang mga mata. Oo, Kani. Okay na okay. At sa pagkakataong yon, alam na lang tapos na ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagsubok. Mula ngayon, sisimulan nila ang isang bagong yugto ng kanilang buhay. Walang takot, walang alinlangan, at puno ng pagmamahal. Dahil sila, sa kabila ng lahat, ay magkasama pa rin. At ito ang kanilang tunay na happy ending. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!